Sa gitna ng isinasagawang impeachment trial sa Senado, may nangyaring nakawa ng ilang equipment sa Senate compound. Nahuli ang dalawang suspect matapos ituro ng pinagbentahan ng mga ninakaw na gamit. Balitang hatid ni Bam Alegre. Natangay ang mga office equipment na ito sa compound ng Senado sa lungsod ng Pasay. May malaking TV, mga printer at cellphone. Nabawi ito ng pulisya dahil nagsumbong sa mga otoridad ang pinagbentahan ng mga nakaw na equipment. Itinuro niya sa pulisya kung sino ang mga nagbenta sa kanya ng mga gamit. Naibalik na ang mga ito sa kumpanyang may-ari. Sa investigasyon ng pulisya, nakatira malapit sa gilid ng Senate compound ang mga suspect na mag-live-in partner. Nilagari yung metal fence doon, tapos pinasok yung tent ng isang TV network, pinagkukuha yung mga office equipment. Ito yung TV, yung mga printers, at saka iba pang mga gamit. Ito po ay tulong po ng mga kapitbahay. Sila po yung nagsabi na itong mag-live-in partners, sila nga yung nakita na nagbit-bit ng mga equipment. Nagsagawa ng follow-up operation ng pulisya para matunto ng mga suspect. Matapos ang 2 araw, naaktuhan nila ang mag-live-in partner na kasali sa illegal na sugal malapit sa Jokno Boulevard, Barangay 76 sa Pasay City. Habang naglalaro ng sugal na Cara E. Cruz, inaresto ang mag-live-in partner kasama ang 2 iba pa. Sa pagkapkap sa lalaking suspect, nakuha rin sa kanya ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na 0.70 gram ang timbang at may street value na humigit kumulang 5,000 pesos. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga suspect. Bali, ang kinakaharap nila itong theft, illegal gambling at saka yung illegal possession of drugs. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News. Pinagtulungang bugbugin ang isang babae sa Iligan City. Sa imbestigasyon ng pulisya, sinugod ang 51 anyos na biktima sa kanilang bukid sa barangay Digkilaan kahapon. Paulit-ulit umanong pinalo ng kahoy at pinagbabato ang babae. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima na nagtamo ng matitinding sugat sa katawan. Ayon sa mga otoridad, nasa kustudiya na nila ang 3 sa 4 na salarin. Kusang sumuko ang 2 na kapatid ng biktima, habang nahuli ang isa pa na kaanak din nila. Lumalabas po sa investigasyon na matagal nang may alitan sa lupa ang magkakaanak. Inihahanda na ng pulisya ang pagsasampa ng kaukulang reklamo laban sa 3. Wala silang pahayag. Sugatan ng isang motorcycle rider at kanyang angkas matapos sumemplang sa Talisay, Batangas. Sa kuha po ng CCTV, binabaybay ng motor ang kalsada sa barangay San Guillermo nang may tumawid na aso. Tumilapon ang 2 na nagtamo ng mga sugat sa katawan. Nakatakbo naman palayo ang aso. Rumisponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa insidente pero tumanggi raw na magpadala sa ospital ang mga biktima. Wala silang pahayag. Samantala, bantay bagyo at habagat po tayo. Makakapanayan po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga rin po sa kanila at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Ano po ba ang nagpapaulan ngayon dito sa Metro Manila? Sa ngayon, Ms. Connie, ang nagpapaulan sa atin na yung pinag-iba yung habagat or yung southwest monsoon dahil nga dito sa tropical storm na si Maymay na nandito sa dagat sa kanlurang bahagi nga ng northern at central zone. At inaasahan natin na posibleng ngayong araw hanggang bukas ay makaranas pa rin po tayo ng pag-ulan dahil nga sa pinag-iba yung habagat. Okay, so it's safe to say na pagdating po ng weekend kaya hindi na natin mararanasan masyado yung mga pag-uulan po dito sa Metro Manila at karating po ng mga lugar? May inaasahan pa rin po tayong pag-ulan dahil bukod ditong sa bagyong si Maymay, itong na may Yes, named sir. na Don China. Sir, paulit lamang po kasi medyo nagcha-choppy po tayo. Oo. Yeah. So hanggang kailan po papalakasin ng Bali bagyong yung Maymay ang habagat? Bali, inaasahan po natin within the next 24 to 36 hours ay makakaranas pa rin tayo ng pag-ulan na dulot nga ng pinag-ibayong habagat dahil sa bagyong si Maymay. Alright. At tumaas ho ba yung tsansa ng Typhoon Dolphin naman na pumasok sa Philippine Area of Responsibility? Bagamat maliit pa rin po ang chance, we're not ruling out the possibility and posible rin ito magpaibayo ng habagat, Ms. Connie, ngayon darating na weekend. So dapat antabayanan din natin, update natin regarding the enhanced habagat patungkol naman sa typhoon na si Dolphin. I see. At higit bang palalakasin po ng Typhoon Dolphin yung habagat nga? If ever, hanggang kailan po ito aasahan naman?
Well, yung pinag-ibayang habagat naman dahil sa bagyong si Dolphin, inaasa natin posibleng magsimula sa darating na tomorrow night or Friday hanggang possibly until Sunday po. Marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras dito sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat din po at magandang araw. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Samantala, halos 6 na raang pamilya ang lumika sa evacuation centers kasunod po ng pagbaha sa ilang lugar sa La Union. At live mula sa San Fernando, may ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Connie, nakaalerto na ang probinsya ng La Union sa inaasahang epekto ng bagyong Maymay. Hindi pa man ramdam sa ngayon ang epekto ng bagyo ay nakaranas na ng pagbaha sa ilang lugar sa probinsya sa nakalipas na 2 araw. Bunsod yan ng habagat at ng nagdaang bagyong Luis. Sa ngayon, Connie, nasa 600 families nang nasa mga evacuation center mula sa iba't ibang mga bayan at ipinag-utos na ng provincial government ang preemptive evacuation, especially sa mga residente na nakatira sa coastal areas, gaya na lamang dito nga sa aming kinaroroonan sa may barangay San Agustin, San Fernando City, La Union. Nakahanda na rin ang mga food packs na ipamamahagi sa mga residente. Sa ngayon, Connie, ay patuloy ang ginagawang monitoring ng provincial government, ganun din ang iba't ibang LGUs sa river system sa probinsya ng La Union. Sa mga oras ito, Connie, ay ramdam na yung pabugso-bugsong hangin at ulan sa malaking bahagi nga sa probinsya ng La Union at medyo may kalakasan na rin kataasan ang alon sa baybayin. Connie? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Kasunod ng kanyang historic victory sa Mubadala DC Open 2026, on to the next tournament ang Pinay tennis star at world number 20 na si Alex Ayala. Sasabak si Ayala sa Canadian Open na tinatawag ding National Bank Open. Bukas ang simula ng kanyang campaign laban sa American player at world number 71 na si Alicia Parks. Si Parks ang tumapos sa Australian Open campaign ni Ayala last January. Ang Canadian Open ay WTA 1000 tournament. Ibig sabihin 1,000 ranking points ang makukuha ng kampyon. Samantala, pinost ni Ayala sa Instagram ang kanyang photoshoot, hawak ang Mubadala Trophy. Nag-comment dyan ang tennis ace at Canadian Open doubles defending champion na si Coco Gauff. Sa dashcam video na yan, kitang tila pabagsak ng isang puno sa barangay Santa Cruz sa Antipolo, Rizal. Hanggang sa tuluyan nga po itong nabuwal. Nahatak nito ang kable ng poste ng kuryente na natumba rin. Nadagana ng puno ang isang siklista at motorcycle rider. Dinala po sila sa ospital. Humambalang sa kalsada ang iba pang bahagi ng puno kaya bahagyang bumigat ang daloy ng trapiko. Agad namang nagsagawa ng clearing operation kaya natanggal na rin ang humambalang na puno. Kinumpunin na rin ang natumbang poste. Patay ang isang motorcycle rider matapos sumalpok sa kasalubong na closed van at tumama sa isang poste sa Rodriguez, Rizal. Balitang hatid ni EJ Gomez. Kuha ang CCTV video na yan sa Eastwood Road, Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal, pasado alas 7 kagabi. Isang closed van ang biglang napahinto at nabangga ng kasalubong na motorsiklo. Sa kuha ng dashcam ng isang pick-up na kasunod ng closed van, kita ang pagtalsik ng rider at motorsiklo. Sa isa namang dashcam ng sasakyang kasunod ng pick-up, nakunan ang pagsalpok ng rider at motorsiklo sa isang poste ng kuryente bago pumailalim sa pick-up. Oh my God! Bumangga siya dun sa poste. Umilalim. Mula sa pinagmagaang closed van, halos 15 metro ang layo ng itinalsik ng rider at motorsiklo bago sumalpok sa posting ito at saka tumilapon pabalik ng kalsada at pumailalim sa pick-up. Sobrang bilis po talaga ng patakbo niya. May bumibili po dito na customer ko po, tas nasagi niya po yung e-bike na sinasakyan po nun. Pagtingin po namin, duguan na po talaga siya. Ayon sa pulisya, nag-overshoot ang motorsiklong tinatahak ang kanang linya ng kalsada saka bumangga sa kasalubong na closed van. Yun po, madulas yung daan. Tapos ayon sa mga saksi,
At dun sa mga may nagsabing mekaniko, yung motor daw kasi nawala ng preno. Tapos sobrang bilis yung takbo. Kaya parang naipit yung preno, kaya hindi niya na-control, na-overshoot siya pakaliwa. Nung lumiko siya sa direksyon ko, napahinto na ako, nagpreno na ako. Sa sobrang bilis ng takbo niya, inabot niya pa rin yung right side. Ayon sa ina ng 28 anyos na rider, bibili lang sana ng ulam ang biktima nang mangyari ang insidente. 2 beses ko pong tinawagan sa magkaibang number pero hindi ko na po siya makontak. Tapos po, ayun po, wala na daw po. Nasa ilalim daw po ng sasakyan. Siyempre po masakit kasi anak ko po yun eh. Under investigation pa po kami at kung ano man yung decision ng both parties at kung magka-amicable settlement sila, yun naman po ang aming gagawin. Pero kung magsasampang ng demanda yung side ng rider, yun po, ipapile po namin kaso. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Nagkarambola ang 3 sasakyan sa Nagilian, Isabela. Sa imbestigasyon po ng pulisya, binabaybay ng kotse ang Maharlika Highway sa Barangay Palatao nang mabundol ng mabilis na SUV. Sa lakas ng banggaan, nawalan umano ng kontrol ang SUV at bumangga sa pampasaherong bus sa kabilang linya. Dinala sa ospital ang sugatang driver ng kotse, driver at pasahero ng SUV at ang konduktor ng bus. Wala pa silang pahayag. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente. Idineklara ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City na may dengue epidemic sa kanilang lugar. Kasunod po yan ang pagtaas ng bilang ng mga nagkakadengue sa lungsod. Batay sa datos ng Zamboanga City Health Office, 39 na barangay ang apektado. Umabot na ang bilang ng dengue cases sa mahigit 1,000 mula Enero hanggang nitong Hulyo. 12 naman ang naitalang nasawi na karamihan po ay may mga bata. Paalala ng Department of Health na gawin ang 5S para iwas dengue. I-search ang destroy ang mga pinamumugaran ng mga lamok. Seek early consultation, lalo na kung may sintomas po ng dengue gaya ng mataas na lagnat, pananakit ng ulo at katawan at namumulang rashes o pantal. Secure self-protection o magsuot ng long sleeves na mga damit, pantalon at gumamit ng mosquito repellent. Support fogging and spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. At sustain hydration o uminom ng maraming tubig. Mainit na balita, bahagyang bumagal ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Hulyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala ang inflation na 6.2% nitong nakaraang buwan. Mas mabagal yan sa 6.4% inflation noong Hunyo. Kabilang sa mga nakadagdag sa pagbagal ng inflation, ang transportasyon, partikular na sa presyo ng gasolina at pamasahe sa tricycle. Nakaambag din sa pagbagal ng inflation ang mga serbisyo sa edukasyon, pati na rin sa pagbagal ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa mga restaurant at accommodation services. Nasawi ang isang lalaki sa Novaliches, Quezon City matapos saksakin ng kanyang kinakasama. Ang paliwanag ng suspect sa balitang hatid ni James Agustin. Kahit sa panaginip, hindi ko akalaing kaya niyang gawin yun sa anak ko eh. Simula 9 na buwan, dinala ko sa hanggang sa paglaki. Minahal ko, tas parang lang, kinatay lang niya na parang baboy. Sinipa-sipa pa niya. Nagdadalamhati ang mga kaanak sa sinapit ng 29 anyos sa lalaki na sinaksak ng kanyang kinakasama sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Sa kuha ng CCTV, bandang 3:00 sa madaling araw nitong linggo, kita na biglang bumulagta ang biktima sa kalsada. Patay ka na? Patay pa kayang ka? Ha? Maya-maya pa nilapitan siya ng kanyang kinakasama at sinipa ng 2 beses. Drama! Drama ka! Papatayin kita! Dinala sa ospital ang biktima pero dineklarang dead on arrival. Nagtamo siya ng saksak sa dibdib.
Yung pinagbagsakan po ng biktima ay more or less 15 meters away sa bahay niyang dalawa, yung mag-live-in partner. According sa ating mga first responder po, nagkaroon po ng kunting habulan. Naaresto ng mga responding polis ang 22 anyos sa sospek. Nakuha sa lugar ang kitchen knife na ginamit niya sa krimen. Ayon sa pulisya, mag-aapat na taon na mag-live-in partner ang biktima at sospek. Bago mangyari ang pananaksak, galing sa magkahiwalay na inuman ng dalawa. Nagkaroon po ng hidwaan yung mag-live-in partner. Ito si lalaki kasi may anak sa kanyang unang asawa. At according sa investigasyon namin, sinasaktan daw di umano ni suspect itong anak ni victim, kaya nagkaroon po ng ganong pangyayari. Nakakulong na ang suspect sa detention facility ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD sa Camp Karingat. Aminado siya sa nagawang krimen. Ginawa ko po pero hindi ko naman po sinasadya mapatay. Bakit nangyari? Nasaktan po kasi niya ako eh. Nagsisisi po, hindi ko naman alam. Itinanggi naman ng nanay ng biktima na sinaktan ng kanyang anak ang kinakasama. Hindi po totoo yun. Naglabas nga rin po siya ng doon sa 4 na lahat daw po na kami nakamag-anak niya nananakit sa kanya. Pero kahit pitik o hampas, wala siyang natikman sa amin. Sinampa ng suspect ng reklamong murder. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Sa ibang balita, kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi pa naaresto si Senador Ronald Bato de la Rosa. We would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Pinabulaanan din ni Remulla ang mga espekulasyon na nahuli na at dinala sa The Hague, Netherlands si De La Rosa. Anya, and I quote, Senator Bato is still being hunted down. End of quote. Huling alam na lokasyon ng senador ay sa Mindanao. Nakikipag-ugnayan pa rin daw ang DILG sa Department of Justice. Wanted si De La Rosa sa International Criminal Court bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity. Sa gitna ng kanyang tagumpay sa showbiz, nag-share si Kapuso Drama King Dennis Trillo ng mahalagang learning sa kanyang career. Importante rin yung yung marunong kang tumangkilik, magpasalamat kahit dun sa mga maliliit na tao na kasama mo. Aminado si Dennis na hindi naging madali ang naging journey sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Nagtagumpay siya dahil daw sa pagmamahal sa kanyang craft. Nakilala si Dennis sa ilang iconic roles niya sa TV, sa Mulawin, My Husband's Lover, Maria Clara at Ibarra at Pulang Araw. Sa pelikula naman, tumatak sa publiko ang pagganap niya bilang Domingo Zamora sa Metro Manila Film Festival 2024 Best Picture na Green Bones. Kahapon muling pumirma ng contract sa Kapuso Network si Dennis. Present sa contract signing sina GMA President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President at Chief Financial Officer Felipe S. Yalo, at OIC for Entertainment Group at Vice President for Drama Gerald Cheng C. Dennis has always been at the forefront of the challenges that face us all as producers, and our success has been greatly influenced by his presence, his friendship, his person, yung pagkatao niya. Dennis is one of the finest actors the Philippines has produced. He has portrayed so much role. A true star is not defined only by trophies or box office movies or high-rating teleseries. It is also defined by the relationships that you've built along the way. Nakakatuwa na alam mo yun, lahat ng paghihirap na yun, lahat ng dedication na yun, nagbunga na hanggang ngayon. Update na po tayo sa Day 13 ng impeachment trial sa Senado kung saan nakasalang pa rin po ang prosecution witness na si Roderick Wamil. May ulat on the spot si Ian Su. Ian?
Yes, Connie, bago nga yung interjection ng mga senator judges ay inusisa muna ni Senator Judge Raffy Tulfo kung wala bang conflict of interest yung pagiging abogado ni Attorney Michael Powa ng defense sapagkat kasama siya doon sa pulong ng COA at ng mga taga-OVP noong 2023 patungkol nga sa confidential funds. Ang tugon naman dyan, Connie, ni Presiding Officer Cheese Escudero, hindi maituturing na conflict of interest ang pagiging defense counsel ngayon ni Powa at pag-attend sa meeting noon sa COA. Ani Escudero, hindi naman daw si Powa ang may kaso kundi si Vice President Sara Duterte. Kaya nag-rest na ng case niya si Tulfo. Tinanong ni Senador Bam Aquino kung bawal ba ang paggamit ng alias sa mga resibong isinumite sa COA. Sagot naman ni Wamil, silent ang joint circular ng DBM COA patungkol dito dahil wala nga probisyon tungkol doon. Kaya naman hindi raw nasasabi ng COA kung totoong pangalan ba ang isinumite sa kanilang acknowledgement receipt. Tungkol din sa paggamit ng alias, ang tanong ni Senator Erwin Tulfo na sabi ni Wamil, silent nga raw ang provision ng joint circular patungkol sa alias. Bakit daw hindi hiningi ang pangalan ni Mary Grace Piato? Sagot ni Wamil, nakafocus sila sa compliance lang na nakasaad sa circular. Tinanong naman ni Senate President Win Gatchalian kung malalaman ba ng COA kung alias ang ginamit sa resibong isinumite sa kanila. Sagot ni Wamil, hindi raw. Kaya suhestyon naman ni Senator Ping Lacson, dapat mag-suggest na si Wamil sa COA na baguhin ang joint circular para malaman kung meron bang tunay na tao na tumatanggap ng pera dahil paper audit lamang pala ang nangyayari. Lumalabas na nasa 70 million pesos ng 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong fourth quarter ng 2022. Ang may question ng COA ayon kay Wamil nang tanungin ni Senator Judge Tito Soto. Sabi naman ni Senadora Amy Marcos, bagamat umabot sa notice of disallowance ang isang audit kung saan ipinababalik na ang pondo na hindi pinayagan, maaari pa naman daw dumulog sa Korte Suprema ang ahensya. Na-establish naman sa pagtatanong ni Escudero na ang pinababalik na pondo maaaring mangyari kung dumulog sa Korte Suprema ang ahensya at wala namang TRO na inilabas. Sa pagtatanong naman ni Senador Kiko Pangilinan, inungkat niya kung gaya sa OVP, marami bang ahensya na walang OR o sales invoice. Ani Wamil, first time daw niya na na-encounter na ganito nga karami acknowledgement receipts ang isinumite patungkol sa 111 disbursements sa isang araw ng OVP. Wala rin komento dito ang COA. Unusual naman daw na hindi tinanggap ng OVP ang unang Audit Observation Memo o AOM at nang magkaroon nga ng pulong ay humingi ng audit ang audit query, ang memorandum, ang tag-OVP na hindi naman pinayagan ng COAS. Connie, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin itong interjection ng mga senador at patuloy na tinatanong ngayon ni Senator Joel Villanueva itong si Wamil. So yan muna ang latest sa impeachment trial dito sa Senado. Balik muna sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz.